Ayan, okay. So, next problem tayo para sa hydrostatic force on a curved surface. Okay, so yung example natin kanina, yung water is nasa taas ng gate. Unlike dito sa problem natin ngayon, yung water is nasa ilalim lang ng gate. Nagigets ba? Wait, balikan natin ha. Ito yung problem natin kanina. Yung water is na andito, nakapatong siya sa gate. Tapos, yung sa bagong problem naman natin ngayon, yung water is nasa ilalim ng gate na andito siya. Yan o, nandyan sa ilalim. Okay, so basahin muna natin yung problem. The gate shown is a quarter circle. So, ibig sabihin, quarter circle, pag drawing natin yung buong bilog, yan, quarter meaning, yan ay 1/4 of a circle. Tapos, sabi, yung gate daw is 2.5 meters wide. Yun yung ginamit natin kaninang 10 meters sa previous problem. Yun yung lalim niya, papasok sa screen. Dito, pinakita na sa figure na 2.5 meters. Ito yung lawak niya, 2.5 meters. Find the force F just sufficient to prevent rotation about the hinge B. Okay, so wait lang. Ito yung hinge B. Hindi ko nasulat. Yan si hinge B. Neglect the weight of the gate. Okay, so neglect daw ang weight ng gate. Tapos hanapin yung force F para hindi gumalaw lang yung gate. So paano ba para hindi gumalaw yun? Dapat naka-equilibrium yung ating forces. So ano ba yung mga forces natin dito? Okay, gawa ko nung side view. Ito yung side view. So yung forces natin lang ulit is yung ating vertical force dito, Fy, at yung horizontal force ulit natin na Fx. Ayan. So, okay. So, paano daw kapag nasa ilalim naman yung tubig? Like, nandito sa problem natin, nandyan yung tubig. Okay. So, ito yung technique para makuha natin yung volume na kailangan natin kunin para sa formula na, ano ang formula na ginagamit natin kapag Fy, yung weight is equal to gamma times the volume. Gamma being the liquid present na nakadikit sa gate. Okay, wait. Lagyan nyo muna to. Water surface. Okay, so yung gamma ng water, yung gamma natin is yung gamma lang ng water. Okay, so sulat ko na gamma of water. Tapos, kunin natin yung volume. Paano natin kukunin? Ang kailangan nating volume dyan, ito yung technique ha. So, magsa-start ka sa top or sa water surface o sa liquid surface. So, dito tayo magsa-start. Yan, dyan. Sa liquid surface, sa taas ng gate. So, nagkataon, yung atin is nakadikit na sa water surface. Tapos, susuldahin mo lang yung gate. Susuldahin natin yung gate. Ayan, sinulda natin yung gate hanggang sa dulo ng gate ulit. Tapos, straight natin ng pataas, pa-vertical. Yan. Tapos, pantay ulit sa water surface. Tapos, tsaka natin i-close. Ayan. So, yan yung volume na kailangan natin kunin. Yung volume na naan dito. Ano ba yung volume na naan dyan? So, dyan is walang tubig or walang liquid. So, ang nandyan is yung imaginary liquid lang na kukunin natin. So, kapag ganyan, na imaginary lang, yan is yung force natin. Wait lang, burahin ko muna. Ay, wag na lang. Sige. Ito, yung liquid, yung imaginary liquid na naan dyan, kung yan ang kinukuha nating volume, ibig sabihin, ang force natin ng Fy is nakaganyan, pataas. Unlike dito sa previous problem, balikan lang ulit natin. Ito. Ayan, so tingnan natin to ha. Ito, tingnan mo. Itong liquid is nasa taas. So, kung susundin natin yung sinabi ko kanina na sinusulda yung gate, so start tayo sa top ng gate, sa water surface, sa top ng gate. So, nagkataon dito rin is nakadikit na. So, ayan, dito tayo mag-start. Palitan kong kulay na lang. Ito, red. Ayan, so dito tayo mag-start. Susuldahin mo yung gate. Ayan, sinulda natin yung gate. Tapos, pag napunta ka na sa dulo, straight up, vertical. Tapos, pagdating mo sa water surface,
close mo na. Ayan. So, yung kinuha nating volume dyan is ito. Volume ng water. Merong water or may liquid na involved. Kaya yung force natin dyan na ginamit para sa Fy is pababa. Kasi merong present na liquid doon sa taas na yan. Pero kapag imaginary lang, like dito sa problem number 2, ito, so imaginary lang yung liquid na yan. Kasi yung liquid talaga natin is naandito sa baba. So, kapag imaginary, yung force natin is pataas. Yan, okay. So, okay na yan. Pwede na tayo mag-proceed. Kunin na lang ulit natin yung volume na ito, yung green. Kunin natin yung volume ng green side. So, pag dito, isulat din natin para malaman natin yung volume. Ito lang yun. Ayan, buruhin ko muna tong quarter circle. Ayan. Ayan. So, ito yung volume na hinahanap natin. Okay, so same lang dun sa ginawa natin kanina. Ay, hindi pala kasi yung kanina, trapezoid. So, dito ay square na lang. Ano ba yung area ng square? Ito, yung area nitong square na to. So, yan is, check natin ha, ito yung given, 2 meters yung radius. So, lahat yan, ito, at ito, lahat yan ay 2 meters. So, yung area lang ng ating square na yan, lagay muna natin ha, area of the imaginary liquid is equal to area ng square, minus, ano raw to sa problem? Sinabi to sa problem. Ano daw yan? Yan yung quarter circle. So, yung quarter circle is, ilagay ko lang muna, area of quarter, ano ba yan? Quarter circle. Ayan. Okay, so tuloy natin. IL na lang ilagay ko dito. IL. Capital na lang natin. IL is equal to, yung area ng square, sabi natin, ito ay 2 meters lang. Ito ay 2 meters lang din. Okay, so 2 meters by 2 meters. 2 times 2 minus the quarter circle. So, 1/4 lang yan ng isang circle. So, ano ba ang formula ng circle? Phi r squared. Divide lang natin sa 4. Ayan. So, yan na yung area na gagamitin natin. Ilan yan? 2 times 2 minus phi 2 squared all over 4. Meron tayong area na 0.8584 meter squared. Ayan. Shift store A ko na lang yan. Lagayan ko lang dito ng note na nakastore siya kay A. Store A. Ayan. Tapos, next, kailangan natin ay volume. Ito, volume. So, meron na tayong area ng base natin. Multiply na lang natin yan sa ating length. Yan, sige. So, tuloy na natin dito. Meron tayong tanggalin ko na lang yan dyan. Dito na lang tayo sa baba. So, yung weight or yung Fy is equal sa gamma ng water na 9.81 multiplied by area ng base times the length. So, 0.8584 multiplied by 2.5. Ayan. So, ang ating Fy dito is makukuha na natin 9.81 alpha A times 2.5. So, meron tayong 21.0524 kilonewtons of weight ng ating Fy. Yan. So, makakuha tayo ng... Okay, so hindi naman yan yung sagot. Ano kayong hinahanap sa problem? Ang hinahanap sa problem is itong F. Yan yung value ng F na yan. Kinukuha lang muna natin yung components ng ating force para makuha natin yung value ng F mamaya pag nag-summation moment tayo sa B. Yan, okay. So, next tayo, kunin natin si F of X. So, anong ulit yung si F of X?
So, kapag f of x, ang ginagamit lang natin na formula is gamma h bar a. So, ano yung a natin dyan ngayon? So, i-drawing ko lang ulit muna. Saglit lang. Ito lang. Yan. Tapos yung gate. Tapos, tubig na ulit. Yan. Okay. So, yung horizontal force natin dito is nakatutok lang ulit dito. Ayan. So, kung titingnan natin yan ng naka 3D, yan. Buruin ko muna to. Yan. So, nakatutok lang ulit siya dyan. Ang ginagamit lang ulit nating area is yung area na nandun sa harap niya. Kumbaga, imaginein mo is nasa harap ka nitong gate na to. Kumbaga, nandito yung tao. Yan. Tapos, ang kita mo is, ayan. So, ang nakikita mo dyan, kung nasa front view kanyang gate na yan is itong rectangle na to. Ayan o, kung nandyan ka, kita mo is yung rectangle na yan. Yan. So, kunin natin yung value ni f of x. So, yung gamma natin ulit is gamma lang ng liquid na nakadikit sa gate. Sa atin is water. So, 9.81 kPa lang ulit. Yung h bar natin is distance from the water surface papunta sa CG. So, yung CG na nandyan. Ano yung, wait, palitan ulit natin ng kulay para makita. Yung CG. Ayan. So, ano ulit yung distance na yan? So, nagkataon ulit, yung ating gate is ano na siya, pantay na siya sa water surface. So, itong distance na to is kalahati lang ulit ng rectangle na to. Kasi, yun lang naman ang center of gravity ng rectangle. Half lang. So, yung distance na yan is, meron ba tayong total nito? Ano yung total niyan? Yan yung radius, di ba? Yan is 2 meters. So, ibig sabihin, ito ay kalahati, 1 meter lang. So, yung gamma h bar natin dyan is 1 meter lang. So, 1 meter para sa gamma, yung para sa h bar. Ayan. Tapos, yung area is area nitong rectangle na nabuo natin. Yan. So, yung rectangle na yan is ano yung base niyan? Yung base niyan is yung length ng gate. Ito, 2.5 meters. Tapos yung height is yung radius lang ulit. So, 2.5 times 2. So, meron ka ng f of x. Yung value ng f of x natin, shift store B ko lang muna pala to. Note ko lang ulit. Store B. Yan. Tapos, si f of x na ngayon, kunin natin. 9.81 times 2.5 times 2 is equal to 49.05 kilonewtons. Ayan. So, meron na tayong f of x. Store C. Shift store C.